Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Bishop Joel Porlares, bilis na oras, alas 8:08. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Nako, Apo Presidente Bonget, abay services. Kaninong survey nga ba ito, Malo? Social Weather Station ba ito o Pulse Asia, ha? Yung sinasabing ang pangunahing concern ngayon ng ating mahabayan, Mr. President, ay ang free for all na yatang graft and corruption. Grabe, ha? Ayan. At number 2 ay ang inflation. Naku, taas presyo ng bilihin. Yan po ang isa sa mga concern ngayon. Pangunahing concern ng ating mga kababayan na Mr. President. Di ba sino ba yung mga taga-NEDang nagsabi noon? Si Kabamanong RC ang nagsabi noon, ha? Na bilyones po mahabigan ang nawawala sa kaban ng bayan dahil nga sa issue ng corruption. Mantakin po niya mahabigan. Tayo magnanakaw sa gobyerno, kaya siguro Apo Lucas, Mr. President, ha? Abay katulad ng banta niyo sa mga hoarders, smugglers, dapat ganun din ang inyong gawing pagbabanta. Ayan, gumawa rin kayo ng batas para pang higpitan. May batas naman tayo sa graft and corruption, kaya lang ang napapatunayan lang yata nakukulong yung mga ordinaryong mga empleyado, ayan, na nakapag-discount palko ng 100,000, ayan, 1,000,000, pero yung mga 100,000 mahabigyan bilyones wala. Ayan. Ay, Apo Padre Jerry Orbos. Ayan, Vicente Chan, Apo. Ayan. Sabi nga ni Father Jerry Orbos, Manong Oka, ha? Ayan, Vicente Chan ang problema ng ating makabayang marami ngayon, ha? Vicente Chan, kalam ng sikmura. Ayan, pangalawang araw po ng file ng Certificate of Candidacies. Ayan, good morning. Abay, good morning po sa mga kandidato. Ayan, sa mga nais maglingkod sa bayan. At siyempre po mahabigan good morning na rin sa mga bimpo. Ha? Grabe, ano ha? All in the family. Ha? Abay, kundi asawa, ayan, mga anak. Ayan, mga anak tinuturoan ng pumalaot sa politika. Mahabigan yung mga bimpo, ha? Mga batang iniluklok sa politika. Mayor Siana, Star City. Ay, nako talaga. Ilan na ba ang nakapag-file ng Boy George, Chairman? Chairman Boy George Garcia. Pero matumal daw kahapon, ha? Abay, siguro ngayon mas marami na, ha? Abay, kita mo yung nagpa-file ng COCs mga kaibigan. Yung iba ay nang uunggoy lang. Abay, sino si Daniel Magtira? Taga-sama si Daniel Magtira, ano ha? Ginagawang entertainment ang politika mga kaibigan, ano ha? Anyway, hayaan na natin mga kanya-kanyang trip ika nga mga kaibigan, ha? At advice lang natin sa mga kandidato lang mga hindi pa masyadong kilala, ha? Abay, gayahin nyo yung ibang mga kandidato dyan habang hindi pa pumapasok sa campaign period. Ayan, mag-place na kayo ng advertisement dito sa DCRH.
Para hindi counted yung inyong mga political jingle advertisement doon sa itinatakda ng batas ng COMELEC na kailangan meron lang kayong specific number of hours na magpalabas ng inyong mga jingle. Ayan, gusto nyo mag-place ng political ads dito, ha? Hanapin yung Vice President for Sales namin. Ang pangalan po, Jomay Paroco. Ayan, pinakamagandang lalaki sa MBC Sales yan, ha? Si Nante Andrin. Ayan, si Tessa Yap, si Evelyn Braha, si Goya Magno, ha? Sino pa ba, ha? Anyway, magandang umaga Pilipinas. Ako po si Deo Macalma at welcome sa ating programang Damdaming Bayan. Ay, naimbag nga bigat kadagiti kailan tayo dito Ilocos region, ha? Ay, apo, nagsubli, ha? Bumalik ba, ha? Nag-U-turn na nga ba itong si Typhoon Julian? Abay, luwabas na, bumalik pa yata, ha? Ay, nako talaga. Pero ang daming napinsala po, mahibigan dyan sa Batanes. Ay, good morning, Governor Marilu Cayco. At dyan sa Cagayan at Ilocos Norte, Ilocos Sur. Pero don't worry, Ambassador Mary Kay. Sino nga ba Ambassador ng Amerika sa Pilipinas, ha? Don't worry, Madam Ambassador, ha? Your Typhoon missiles are safe. At saka BrahMos missiles ay safe doon sa EDCA sites, doon sa Batanes at Cagayan. Ayan. Hindi kaya ng bagyo. Ayan. Kaya lang ang hindi yata safe, ayan, meron ba mga Typhoon missiles din sa Iran, ha? Ang hindi yata safe, Secretary Manalo, ay yung mga kababayan natin sa Israel. Grabe, ha? Sana huwag na maging mitya ito ng World War II, World War III, ha? Abay, ang Iran po, mahabigan, gumaganti na, nagpapakawala na ng missile doon sa Israel, ha? Pagkatapos, ang Israel naman at saka Hezbollah sa Lebanon, ayan, palitan din ng mga missiles. Diyos ko po, mahabagin, Lord, ha? Nasaan ang United Nations, ha? Trabaho to ng United Nations na ayusin yung mga ganitong gera-gera, ha? Paano yung mga superpowers? Sila ang nanggugulo, ha? Yan, sila ang nagpapasimula ng mga gera-gera. Oy, sandali lamang at naalala po yung nangyaring hazing mabigan sa isang law student sa UST. Nasa ating linya po ang tatay ng biktima po ng hazing. Ang tatay ni Asio Castillo, Horacio Castillo, mahibigan, ha? Abay, ilang years, ha? 40 years ba ang hatol doon sa mga fratmen? Naku, Diyos kong babata, mga sayang kinabukasan ng mga ito, ha? Ang na-involve sa hazing po, mahibigan na sanhin ng pagkamatay nitong si Horacio Castillo. Nasa ating linya si Publicus Asia, ha? Yung naglabas ng survey na ang pangunahing concern daw ng ating mahabay ngayon ay yung grabing graft and corruption, Mr. President, ha? Apo Lucas, ha? At inflation. Sandali lamang, nasa ating linya si Mr. Asio, teka muna, anong pangalan, Malu? Ni Mr. Castillo? Ayan, Horacio ba? Horacio yung tatay, ha? Horacio Castillo. Horacio Castillo. Ayan, Mr. Castillo, sir, magandang umaga po. Ay, magandang umaga rin po, Sir Deo, and kay Ma'am, Sister L. Dayo lamang po, Mr. Horacio Castillo, sir. So, ano po ang inyong pakiramdam po ninyo ngayon na nahatulan po ng 40 years imprisonment ang mga fratmen ng UST na na-involve po sa pagkamatay ng inyong anak sa hazing? Well, pagkatapos po ng ng 7 years, 7 taon po. Tagal, ano? Na dininig itong kaso, kahapon po, matapos na. Malaking bagay po sa pamilya namin. Na finally po nagkaroon po ng closure, and natutuwa po kami para sa desisyon ng kaso.
At yung anak po namin napaglaban po namin, naibalik po namin yung kanyang dignidad po. Sa tagal ng pagdinig ng kaso Mr. Castillo, sir, ayan, at alam naman natin na may mga ma-influencer ng mga brads itong mga involved sa hazing. Ano po, hindi ba kayo, umabot sa pagkakataon na kayo ay sa tagal ng panahon, umabot ng 7 years, di ba kayo pinanghinaan ng loob na baka mamaya ay hindi kayo makamit ng hustisya dito sa pagkamatay ng inyong anak? Totoo po yan, Sir Deo. Yung 7 taon po nun, may mga pagkakataon po na panghihinaan kayo talaga. Doon po sa haba, 7 years. Inabutan din po kami ng yung nangyari itong COVID, yung pandemic po. And natigil po yung mga pagdinig ng mga halos 1.5 taon. And doon po sa panahon na yon na wala pong nangyayari, marami rin po kayong iisipan during those times po. Na nagkaroon din po ng time talaga na magtatanong kayo po sa sarili nyo kung hanggang saan ito or kung gaano pa po ito kahaba. Ayan na. Sino po ang lawyer nyo nga pala, Mr. Castillo, sir? Meron po kaming two sets of lawyers. Ang amin pong ang private counsel po namin is yung si Attorney Lorna Kapunan. Si Attorney Lorna Tapos Kapunan. on the government side naman po, nag-provide naman po ang Department of Justice ng mga prosecutors. 6 po sila. Ayan. Okay, so ngayong guilty na po itong mga involved sa hazing sa inyong anak. Ano po ang inyong masasabi? Siguro panawagan na rin o kaya advice sa ating mga kabataan, mga estudyante, mga anak na nare-recruit ng ganitong samahan, fraternity, Mr. Castillo, sir? Ang sabihin ko lang po is madali po mag-recruit. Madali po mapapayag ang mga estudyante. Marami pong pangako ang sinasabi nitong mga organizations na ito. And ang nangyayari po kasi dito pag na-recruit na sila, nasasama po sila doon sa organization. Ang sinasabi ko po sa kanila ngayon is na mag-ingat po sila. Kasi baka ang pagsali nila with good intentions, baka po sila mapasama, imbis na mapabuti. Kasi itong mga batang ito po, pag nahubog na and napasok sa mga fraternity, at sila naman yung time na sila naman na mag-recruit ng mga new members, at gagawin nila yung ginawa sa kanila, baka po sila naman na mapahamak. And ang tama kayo, ang parusa po dito is reclusion perpetua. 40 years po yan without any probation or parole. Napakabigat po ng parusan sa anti-hazing law po. Mr. Castillo, sir, meron kayong hirit na gusto niyo ba ay maparusahan din ang law din ng University of Santo Tomas, Mr. Castillo, sir? Well, overall po, ang nireiterate po namin is meron po, sa tingin po namin, nagkulang po ang eskwelahan sa pagprotekta sa aming anak. Di ba po ba, pag pumapasok ang mga anak natin sa eskwela, kaya po tayo pumipili ng eskwelahan is for the welfare ng ating mga anak na sila mailagay sa tamang lugar. Pero yung nakita po namin dito, yung anak po namin na recruit siya na dapat po sana hindi pala. Hindi po ganun kasimple yon na basta magre-recruit ang isang fraternity.
ano po yan it goes to a process. Yung process na yun po, yung sinasabi po yun na dapat merong safeguards. And I think yung sinasabi ng DID, it's possible na nagkaroon ng violation sa safeguard. Kung sasabihin po nila na sinabi niya na they are may sinabi siya na hindi naman lahat na siguro there's an exception. Pero Sir Deo, ang sinasabi po namin, ang naging kapalit po dito yung buhay ng anak namin. Kahit po iisa lang yung buhay ng anak ko, importante po siya sa amin. He is not a statistics or a casualty. Buhay po namin mag-asawa yung anak namin. So sana po maintindihan nila na ang eskwelahan po ay gusto naming magsalita or siguro managot sila. 7 years po yan, Sir Deo, ang nilaban namin. And hindi po madali yung pinaglaban namin. And sabi po ng asawa ko, kung marapatin niyo po, we have yung the fraternity, the Aegis Juris Fraternity practices hazing po. And dapat po yan na monitor ng eskwelahan. Hindi lang po isang beses napatunayan po na marami rin pong ibang kaso ng hazing in the past. So ayun po ang aming pinaglalaban. Nagkaroon po ng pagkukulang sa eskwelahan. May isa pang dito sa desisyon ng Manila Regional Trial Court, Mr. Horacio Castillo, sir, ay magbayad din ng danyos ang mga members ng Aegis Juris Fraternity ng 461,000 pesos bilang actual expenses at civil damages na 75,000. Kayo ba'y kontento dito sa ganitong ibinigay din na danyos para sa pagkamatay po ng iyong anak? Well, hindi ko na po masyado naisip, but alam ko po na ang buhay naman hindi po talaga papapantayan ng bayad. Hindi mababayaran. Hindi po talaga mababayaran. Pero kung tatanong niyo po sa akin, well, sa ating pong panahon na yun, narinig ko rin po yung sinasabi niyo kanina, yung how we are, yung natin, yung mga sa panahon ngayon, yung mga bilihin. Yung kino-compare ko lang po, maybe that amount yung sinasabi po napakaliit po ngayon. Ayan na. Okay, so wala bang lumapit na wala bang lumapit sa inyo pamilya ng mga akusado na makiusap, ayusin nila yung kaso gano'n? Wala naman pong lumapit sa inyong gano'n, aregluhin? Meron po mga nagsubok. But of course kailangan po kasi dadaan yan sa natin sa Department of Justice. Bago po sila lalapit sa amin, una po kasing makikialam dyan is yung mga prosecutors. Kasi pag isa pa na po, di po ba, it's people of the Philippines versus may mga akusado po. So sila po muna yung dumadaan po sa kanila po yun. Okay. Mr. Horacio, sir, maraming salamat at least nakamit nyo na po ang hustisya, although na pwede pang umakyat sa Court of Appeal, sa Supreme Court, pero at least nandyan na. Ayan, sa nakita natin ito na ang hustisya para sa inyong anak na namatay sa hazing. Sir Deo, pwede po akong magpasalamat. Please sir, go ahead. Papasalamat po ako ng marami sa lahat po ng sumabaybay, sumuporta, nag-alay po ng kanilang mga panalangin. Malaking tulong po sa amin yun at talaga po naman nakagaan nung 7 taon po ito. Maraming pong salamat sa inyo. Okay.
Thank you, sir. Maraming salamat, Mr. Horacio Castillo. Ayan, thank you and good morning. And congrats. Congrats ba? Ayan, oo, dahil kahit papano, nakahinga na kayo ng maluwag at nakamtan nyo na ang hustisya. Opo. Maraming salamat po. Mahabigan, Mr. Horacio Castillo, ang ama ng hazing victim na si Asio Castillo, law student ng University of Santo Tomas. Damdamin Bayan. Ayan, alam po niyo mahabigan mahirap talaga yung ganyan. Kaya sabi nga hindi naman sa defensive po tayo dahil tayo po ay fratman po mahabigan. Pero dapat talaga yung mga members ng fraternity, ayan, dapat maging responsable. Dapat hindi hinahayaan yung mga ganitong klase ng hazing. Marami ng paraan para maging makapasa ang isang neophyte ng isang fraternity nang hindi naman masyadong malupit. Ayan, naku, katulad din ng batang namatay dun sa Nueva Ecija, 11 years old ba yun? Diyos ko, high school student, ha? So siguro po para sa mga officers ng mga fraternity, yung kanilang chancellor, yung kanilang presidente o master, ha? At yung tinatawag na Master of Initiation dyan, MI, ha? Dapat maging responsable po tayo. Ayan. At saka pagka ganyan may mga initiation, dapat bawal ang inom-inom dyan, ha? Ayan, kasi minsan pagka wala na, ha? Ayan, dapat tayo, maging responsible, ha? Diba, Most Merciful Ariel Kayanan, ha? Kaya ang aming Grandmaster Most Merciful ng Grand Lodge of Freemasons of the Philippines naglabas po ng edict, ayan, para po walang ganitong mararahas, ayan, malulupit na initiation sa mga neophytes. The road is long. Brethren, sabi ni Most Merciful Ariel Kayanan, take due notice accordingly. Govern yourself accordingly. That leads us to Babalikan natin na lang pang mga issues sandali lamang, ha? Grabe ang mga kandidato ngayon, ha? Sari-sari. Teka muna, di nyo natanong kanina, Tunying, Jerry, ha? Sa dos po na si Chairman Boy George, ha? Abay, magkano ulit ba ang pwedeng gastusin na isang kandidato sa bawat botante, ha? Abay, tinaasan na ba? Ayan, may amount yan na dapat gastos lang Kaya sabi nga, kung namigay ng t-shirt, overspending na yan. Magkano ang t-shirt ngayon, di ba? Samahan pa ng pamaypay yan. Ayan, samahan pa ng kung ano-ano dyan, ha? Kaya lang, hindi naman na-implement ng mabuti yan, ha? Sandali lamang. Oy, good morning, Governor Daniel Fernando, ha? Nakapag-file ka na ba, ha? Oy, classmate Ben Loong ng Hulusulu, ha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ha? Abay, nakapag-file ka na ba? Ano ba tatakbuhan mo? Governor ng Sulu? Kakalabanan ba si Governor Sakurtan? O member of the parliament ng BARM? Ako sa BARM, medyo mainit din ang politika dyan, mga kaibigan, ha? Sabay din sa eleksyon natin. Babalikan natin lang pang mga issues. Ayan, sino ba ang mga nandyan sa detent sa Manila Hotel ngayon? Senator Tito Sen, ayan, yung macho black yung Senator Ping at Lito-Lito Lapid-Lapid, ha? Inaabangan daw kay ni Senator Joey Lina, ha? At pakakapin kayo sa ilang-ilang. Ayan. Diyan sa Manila Hotel. Pero magbayad daw kayo. Para hindi malugi ang Manila Hotel. Pabalikan natin ang mga balitang maiinit. O nga pala, ha? Ayan, dun sa Middle East, mahabigan, nakatakot din, ha? Abay, yung mga kabayan natin sa Lebanon, nagkukumhog na yatang makabalik din sa Pilipinas. Oras sa Chief Justice Alexander Jesmundo. Alas 8:32. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng
Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Damdamin Bayan. Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, Lakay. Merry Ayan. Christmas, everyone. Bakit parang ang lumbay mo, Lakay? Kasi malungkot ka eh. Good morning, Lakay. Good morning. Welcome back, Sister L. Thank And muli, you. our Na-miss condolences. kita, Lakay. Oo. Thank you po sa Miss inyong na miss kita. lahat. Ang dami naghahanap sa iyo. Ayan. Ako, thank you po sa inyong lahat. Good morning. Diyos marhay na aga sa Indugabos. Ayan. Alam ko, nakikinig ngayon ang nanay mo, si Aling Yolanda, ha? Kahit nasa kabilang buhay na. Ginaya mo ba si Manang Bing Adalin ng Davao? Padala. Lakay TV yun eh. Nilagyan mo ba ng transistor yung kabaong niya? Hindi kakasya yung TV. Gusto nun Lakay sa cable TV. nanonood. Ganun ba? Sana cellphone na lang pinadala mo para kahit nasa langit makapanood man lang. Lagi mo ng wifi. May pocket wifi. Ayan. Welcome back, Sister L. Thank you, Lakay. At na-miss ko yung ating mga viewers at listeners. Hello po sa inyong lahat. Daming naganap sa iyo at daming nagpabot ng pakiramay dahil nga sa pagyaon ng iyong butingan na si Aling Yolanda Orasyon Apit. Bakit talaga Lakay, natatawa talaga siya sa orasyon mo na orasyon ba? Pero maraming salamat po sa lahat ng mga nakiramay, nagpabot ng pakikiramay, mga pumunta sa amin Lakay kahit napakalayo ng bahay namin. At salamat sa lahat ng tumulong. Kuya Jan Andre Dizon nakaabot dun sa inyo. Hello po sa PNP Region 5. Maraming salamat po. Narating nila Lakay kahit napakalayo ng bahay namin. At sa lahat ng mga tumulong po sa amin. Hindi ko na may isa-isa. Maraming salamat. Dahil nakita lang ang layo pala ng lugar nyo. Ayan, sabi ni ang ating bisita, ayan, pagka siya nanalo, palalagyan ng flyover. Ayan. At sa mas magandang kalsada, Lakay. Mas magandang kalsada. Ayan. Anyway, meron tayong bisita ngayon, Sister Ella. Alam mo, nung kausapin ako ni Attorney Cam, Cheryl Adame Molina, nagdadalawang isip akong papasukin dito eh. Bakit naman? Baka agawan tayo ng mikropono. Baka mabusan ng mikropono rito tayo makapag-broadcast dito. Andito yung mga biging kasama natin ang kinatawan ng Agri-Party List, si Congressman Wilbert Lee. Ayan, Congressman Wilbert Lee, Kuyang Sir. Ayan, good morning. Diyos marhay na aga sa Indugabos. Sa imo. Sa imo Gabos. Good morning. Good morning Kuyang Lakay. Good morning Sister L. Good morning po. Marhay na aga po sa Indugabos. Sa ating pong mga nakikinig, nanonood, magandang umaga po sa inyong lahat. Kung Wilbert, di mo na ba kailangan tawagan yung gwardiya namin para magbantay dito? Baka agaw mo kami ng mikropono rito. Ayan. Ba't ka ba nangaagaw ng mikropono kasi? Gagawin po natin uli yun, Kuyang Lakay, kung kailangan, no? Para ipaglaban natin yung para sa ating pong mga kababayan. Ayan. Anyway, ayan. Teka muna. Ayan. Kasasala mo pa lang eto nag-tetext ng mga brethren natin, lalo si Most Worshipful Dr. Pacifico Boy Anyan. Ayan, kinukumusta ka? Ayan, oo. Kumusta po, Most Worshipful? Ang tagal na po namin hindi nagkita simula nung pagkatapos po ng termino niya as Grandmaster natin. Talagang hindi na po kami nakapag-usap uli. Ayan, diretsa na tayo, Congressman Wilbert Lee Kuyang Sir. Ayan, kongresista ka na. Ayan, sikat ka na sa kongreso. Ba't gusto pa maging senador? Actually, Kuyang Lakay, ang dami po nagtatanong yan. Meron pa nga nagsasabi, kabago-bago gusto agad pumasok sa Senado. No? Para sa akin naman, hindi naman siguro basehan yung bago ka or veterano, no? Para ka magkaroon ng... Well, sa akin, nakikita naman po siguro yung atin pong track record ng mga nakaraang 2 taon, yung atin pong mga naipasang batas, yun pong ginagawa natin, ipinaglalaban natin. Paniwala ko kasi mas maririnig, mas may magagawa tayo doon sa Senado. No? So, yun po yung isang dahilan. Ang dami actually nagte-text, nagme-message. Sabi niya, nababaliw ka ba? Grabe naman yung mga tanong na. Nababaliw. Sabi ko, mas maganda na siguro nabaliw ka kaysa
na may gustong gawin kaysa wala kang ginagawa. No? Ayan. Meron pa nga, sa family ko naman, kumukuha ka ba ng pamukpok sa ulo? Ba't wala yung pupukpok sa ulo? Sa ulo mo, no? Diba? Para sa akin naman, kailangan siguro nating lahat ng pamukpok sa ulo para manatili tayong gising. No? Ayun, at huwag hindi lang masyadong manhid. malakas. At hindi manhid sa mga nararamdaman ng ating mga kababayan. So, yun lang naman po. Ano bang advocacy ng Wilbert Lee? Ayan, ano ba ang gusto mong isulong na batas dyan sa Senado na hindi mo kayang gawin sa Kongreso? 3 po ang atin pong sinimulan sa Kongreso, no? Pero ito papatuloy natin. Alam mo, Kuya Lakay, dyan kasi sa Kongreso, pag meron kang gusto dyan, mahigit 200 ang kailangan mong kausapin dyan. Mahigit 200. Akala ko si speaker lang kakausapin. Pero kapag nakausap mo, at hindi okay sa Senado, wala rin mangyayari. Samantalang dito sa Senado kasi 12 kakausapin mo. Pag normally pag pumasa yan sa Senado, binababa sa Kongreso, ina-adapt na lang kung ano yung ang pero yung ganun sa Kongreso, mahirapan pa sa Senado. Mahirapan. Hinihimay talaga, mahirapan. So ang sinimulan natin actually doon, 3 yan, Kuyang, murang pagkain sa pagkainan bawat pamilyang Pilipino. Ang dami nating bills, ang dami nating naipasa na dyan. Ang dami, may mga batas po tayong naipasa patungkol dyan. So, yun po yung isang tinututukan talaga natin. No? Dahil alam po natin, no, napakataas ng ating mga bilihin. Hindi nagmumura yung pagkain, yung presyo, nagmumura yung ating pong mga kababayan sa taas ng presyo ng bilihin ng pagkain. Yung pangalawa dyan, yung pagkakaroon ng tiyak na trabaho at sapat na kita ng lahat. No? Kasi sana dumating yung araw na yung mga trabaho nandito sa atin. No? So, paano po ito ginagawa? Paano po natin gagawin? May short term, may long term tayo. No? Yung short term, nagtayo tayo ng marami po tayong mga agri-food terminals, yung parang Kadiwa, buong bansa. Sa ngayon, ang dami na po niyan, pati mga simbahan, kinakausap natin. Yun po yung ginugrupo natin yung ating mga magsasaka, kinukuha natin yung kanila pong mga ani, nilalagay natin sa isang lugar, wala silang binabayaran, pati logistics. So, naibebenta nila ng mas may kita sila, nawawala yung middleman, nabibili naman po ng ating mga kababayan ng mas mura, no? So, yan po yung isang short term na ginagawa natin. Pero yung long term kasi dito, lagi natin pinag-uusapan yung pagtataas ng sweldo, Pero tama po let's say ngayong taon sa Metro Manila, 35 pesos yung itinaas from 610 pesos. Kung titingnan mo, yung 35 pesos na itinaas na yon, yun po ay kulang pa sa inflation. Kasi taon-taon merong inflation. No? So, yung ibinigay na 35 na yun, sa katotohanan, hindi po kwentang tinaas yun. No? Kasi dapat nun talagang automatic sa yun na yun dahil sa inflation. No? Ang dapat tinitingnan po natin dyan actually is paano pababae yung cost of living. Ayan, okay. Paano natin pababae na kaya ng gobyernong gawin. No? Pero baka mangampanya. Ayan, tanong kita. Tanong kita, Kuyang Manoy Wilbert Lee. Sino ba si Wilbert Lee? Ano ba ang background nito? Ekonomista ba? Ayan, agriculturist? Ayan, bakit gusto maging senador? Ano ba ang background mo, Kuyang? Well, nagsimula ako, Kuyang, una sa lahat gusto ko lang ipaalam sa lahat, hindi po ako lumaki sa farm. Baka kasi biglang may magtanong, kasi Lee Baka mamaya sabihin spy ka ng China rito. At hindi ko nakakalimutan po yung aking na legislature, legislative branch. Hindi ko nakalimutan yung aking kabataan, no? Nagsimula ako actually, Kuyang, as negosyante. Businessman. Sa Sorsogon po ako lumaki. Yung pong tatay ko, meron maliit na tindahan doon. Yung pang tinatawag natin general merchandise store. No? Kung saan, pag meron kang gustong bilhin, kaldero, irinola, kasirol, lahat meron. No? So, doon po ako nagsimula. No? And then yung empleyado namin noon, mga 20 hanggang 25, no? Pero sa awa ng Diyos, sa tulong ng Panginoon, napalaki po natin ito into the LKY Group of Companies na ngayon mayroon pong mahigit 3,000 empleyado na. No? At marahil, ito nga yung isang naging dahilan, yung pong nakikita natin, yung ating pong mga empleyado, natutulungan natin, yung pamilya nila, umaasenso. Yung pakiramdam, no, na nakakatulong ka. Yan siguro yung isang dahilan kaya ako naingan yung pumasok dito
sa politika, no? Para mas mapalawak natin, mas maparami natin yung ating pong mga natutulungan, no? Ayan, para makilala ang lalo makilala ang Manoy. Bicolano po ako, taga Sorsogon. Wilbert Lee. Ayan, mga brethren, ha. Master ito ng Bulusan na Masogli Lance number 38. Ayan. At para lalo ka pang makilala, kasi maraming din nakakilala sa iyo, Congressman Wilbert Lee, ha. Nakilala ka nang agaw ka ng mikropono, ha. Ayan. Para makilala ka pa. Gusto kong isingit yung kuya. Sige, yung actually, yung pangatlo natin, kaugnay nitong pag-aagaw natin ng mikropono. Kasi pag-iikot ko sa buong bansa, yung talagang nakikita ko, yung takot, hinaing, pangamba ng bawat isa, yung pagkakasakit. No? Kasi yun po yung talagang problema. Pag nagkasakit, ayaw magpadala sa ospital, pinipiling nakaratay sa bahay. Totoo yan. Dahil yung takot na walang pambayad, tapos yan. walang pambili ng gamot. Hindi yun. Madadama yung pamilya, mababaon sa utang, maubos yung ipon, malulugmok sa kahirapan. Alam mo, Congressman Wilbert, maputo lang kita, ramdam namin dito sa DCRS, ramdam ko, kahapon lang, ilan yung inirefer ko rin sa PAGCOR, PCSO, ayan, DSWD, actually, sa Operation Tulong, DCRS Operation Tulong na lang, ang dami. Yan po yung kuyang talaga, yung akin po talaga isang tinututukan. No? Kaya, alam mo, kung makikita nyo, sinimulan ko yan, sinimulan natin yan nung September 6 of 2023. Budget briefing din doon, nung nalaman ko, na-discovery po natin na napakaraming pera pala ng PhilHealth. Last year, 400 billion naka-invest, naka-deposito sa time deposit. Ngayon, naging 504 billion na po yan na naka-deposit, time deposit sa mga iba't ibang bangko. Samantalang, habang ito ay naka-deposito para sa mga kababayan po natin ito, minuto, oras-oras may namamatay dahil ay magpadala sa ospital. Hindi ka tanggap-tanggap. Kaya dyan po tayo nagsimula. No? Dyan ang nangyari sa atin. Okay, Kuya Wilbert Lee, para mas mahaba pa ang ating talakayan, kumuha ng political advertisement kay Attorney Cam, ha? Para nila kung makilala, ha? Ayan, bago pa mag-start ang campaign period. Kasi pagka-start ng campaign period, may ano na yan, counted na yan. Dapat as early as now pala nalakain. Ayan, Congressman Wilbert Lee ng Agri-Party List, Kuyang, for Senator. Ayan, maraming salamat and good luck. Teka, bago sa batiin yung mga brethren natin, kasi hindi ka kilala. Ako rin noong una. So, itong Wilbert Lee na ito na nangaagaw ng mikropono. Abay, traveler pala ito, mga kuyang, mga brethren. Ayan. Magandang umaga po, mga kuyang all over the country. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito po ako kay Kuyang Lakay. Gusto ko isingit Kuyang Lakay actually yung mga nabanggit mo kanina. Lang yung nangangailangan ng medical assistance, guarantee letters sa mga hospital. Mag-message lang po sa amin, official Facebook page ko. Okay, daan po sa inyong programa. No? Napapadala po natin kaagad within 24 hours yung guarantee letters code, guarantee letter code na magagamit nila sa mga hospital. Di pa ba ubos yung guarantee letter mo? Yung marami pang pondo dyan? Malapit na magtapos ang term mo. Ubusin natin. Baka mamaya ibalik mo pa sa National Treasury yan. Araw-araw 5,000 ang nagme-message sa amin. 5,000 plus. Kasi dagdagan natin. Asan si DCRS Operation Tulong Wonder Woman na may binauhan. Ayan. Yung mga pasyente natin i-refer namin sa inyo. Ayan. Kuya Wilbert, thank you. Ayan. Maraming salamat. Diyos mabalos. And good luck, Mr. Senator Wilbert Lee. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Ayan, hindi rin nasisiraan ng bait. Ayan. At natakbong senador na nababaliw lang. Na ang daming mabibigat na makakalaban. Ayan. Okay, Kong Wilbert Lee, good morning and thank you. Good luck. Maraming salamat. Babalikan natin lang pang mga report. Standby, Let Narcisa, anong latest sa Malacanang? Standby, Raymond, standby, Milky Rigunan. Oras, Sister L. It's 8:55. RH number. Christmas card. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? Said I'll awake on Christmas morning
stockings filled with you. Ilang days before Christmas, Sister L? 84 days na lang, Lakay. Bilis ng Pasko na. Daming bayan. Ayan, Kuyang Congressman Wilbert Lee. Ayan, regards daw. Sabi ni Kuyang General Alexander Go. Ayan. Ayo, Sir Alex Go, nag-message siya sa akin na miss daw niya ako. Aba, we miss you daw, sabi niya. Si Kuyang Alex Go, hindi rin lumaki ito sa farm. Ayan. Pero siya ay si Go. Alex Go. Wala lang you. Ayan. Pero sabi ni Kuyang Dado Milegrito, ha? Ayan, Sudjun sa Maniego, ha? Kuyang Congressman Wilbert Lee. Ayan. Sina Kuyang Chris Beltran. Magpakita ka daw sa Grand Lodge. Ayan. Magmano ka kay Most Merciful Ariel Kayanan. Daming bayan. Hatawin nga natin ang mga report, Sister L. Asan ang Q-sheet ni ha? Malacanang, anong Lakay? report ni Let Narciso, ha? Ano ang latest sa Malacanang, Mr. President, ha? Abay sa survey ng Publicus Asia, abay ang isang pinaka-concern ng ating mahal bayan ay ang issue ng graft and corruption na parang free for all na lang. Yun nga, ano ba Lakay, naman yan? Obviously, Lakay, sobrang talamak ng talaga, korupsyon sa ating bansa. Pwede ba wag nang bigyan ng mga kongresista ng pondo para sa flood control project? Kasi parang hindi naman napupunta doon, Lakay. Sinabi mo ang laking bilyones yata walang pondo diyan sa flood control project na yan. Tsaka Lakay yung yung paggawa ng mga daan. Ayan, yung kalsada. Kalsada. Diyos ko, yung ganito na lang yata kanipis ng daan, Lakay. Hindi, tsaka umulan lang, wala na. Kusang bumibitak. Tanggal na yung asfalto, ha? Ayan. Panukalang batas na magpapato ng buwis sa digital transactions. Pipirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong umaga. Aba? Mukhang ito inilabi mo, Beruzbol, ha? Kuyang June Lumagi ng BIR, ha? Diba ito yung mga nila, yung mga transaction Lakay, yung digitalization. Tsaka pati online selling. Anis number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Let. Ayan nawala si Let. Di balikan natin si Let, ha? Ayan, dumako tayo sa Senado, ha? Pag-abolish ng PhilHealth sa single period of confinement policy, panalo ng mga Pilipino ayon kay Senator Bongo. Ito bang si Bongo, lumaki ba sa farm ito? Hindi, Lakay. Hindi ba lumaki sa farm Senator Bongo? Ha? Si SPG, hindi yan lumaki sa farm. Si Milky muna. O sige na nga, dumako sa Kongreso muna, ha? Ayan na. Pagbasura ng Supreme Court sa petition for writ of amparo ni Atty. Harry Roque, pagkilala sa papel ng Kongreso sa pagsusulong ng transparency and accountability. Si Atty. Harry Roque, parang kinakanya pa ang PNP, ha? Catch me if you can. Ano yung sabi niya? Ayan, kaya pa iba-iba oras ng vlog natin, baka mamaya malaman kung saan tayo nagtatago. Pero hanggang ngayon, Lakay, hindi pa rin siya kaya nga, cannot be reached. Kaya na-imbyan na itong si Colonel yung spokesperson Jean ng Fajardo. Ayan, abay napipikon na, ha? At relax ka lang daw. Ayan. Parang pumayat ang Attorney Harry Roque, Lakay. Nakita mo ba yung video? Nga, Pero pumayat siya konti. Library yung yung background niya. Yung background niya. Wala ba sa library? Maraming books. Wala sa National Library. Nandun pala. Ayan na. Alam niyo natin, report mula kay Aris number 12, Manang Milky Regunan, please kami. Milky. Lakay at Sister L, we welcome sa Kamara ang pagbasura ng Korte Suprema sa petition for a writ of amparo ni Atty. Harry Roque.
Sa petisyon, Roque, pinalagan nito ang contempt order na isarampa sa kanya ng Quad Committee. Ayon kay Lanogos Representative Sia Alonto Adjong, pagkilala ito ng Korte Suprema sa legislative powers ng Kongreso, lalo na ang pagsasagawa ng inquiries in aid of legislation. Sabi ni Adjong, mahalaga ang mga investigasyon sa dalawang kapulungan ng Kongreso para umiral ang transparency and accountability sa paghahanap ng katotohanan. Una rito, dumulog si Roque sa Korte Suprema para questionin ang utos na arestuhin siya dahil sa contempt charges ng Quadcom. Sa ruling ng Supreme Court, ang writ of amparo ay hindi solusyon laban sa mga congressional attempt at detention orders. Binigyang diin ni Adjong, sa pagpanig ng Korte Suprema sa Kamara, pinalakas nito ang kapangyarihan ng Kongreso na magsagawa ng mga pagdinig para masiguro na mga opisyal ng gobyerno ay mapapanagot kapag lumabag sa batas. Ako si Neil Crigunahan Nagulat para sa DRH. Una sa Sakay. Wala na bang hearing dyan sa Kongreso ang Quad Committee? Wala bang schedule ngayon ni si Ma'am Alice? Definitely hindi Alice po ako spy. Kasi. Hindi po ako spy. Filipino po ako, hindi po ako spy. Yes, ma'am. Ayan. Makalasakay, may season 2 ang Quadcom. Season 2, grabe naman Kailan? Inaabangan niya ni, alam pong inaabangan din ni Sister L. Siguro next week. Next week. September. Mga September. October na tayo. September? October na tayo ngayon. Para kang si Julian, gustong bumalik. Second week ng October. So, makalma ka lang lakay. May season 2. Ang sabi ni Congressman Robert H. Barbers, matitindi na yung kanilang nakalap na mga ebidensya at marami na silang mga testigo. Yung iba lakay, sinakala nila ng husto dahil bago daw humarap sa hearing, ay gusto nilang malaman kung totoo ba yung sasabihin kasi alam mo na baka daw magamit yung mga pagdinig sa paninira lamang. So, marami ng mga nare-receive, natatanggap na mga impormasyon at marami na rin mga gustong tumestigo sa hearing ng Quadcom. Kaya ang sabi nga ng mga miyembro ay abangan nakapanabik daw yung pagsisimula ng Season 2 ng Quadcom hearing. Si Atty. Harry Roque, hinahanap ni Amparo, ha? Yan. Oo, hindi siya pinagsimahal ni Amparo. Ang sabi ng Korte Suprema ay hindi daw valid yung kanyang petisyon at ang sabi niya ng Kongreso ay patunay lamang ito na kinikilala ng Supreme Court ang kapangyarihan ng Congress na magsagawa ng pagdinig para masiguro na yung mga opisyal ng gobyerno lakay ay mapapanagot sa paglabag sa batas. Kala ko sabihin ng Supreme Court may separation of powers. Ayan na. Ang judiciary at executive, legislative. Lakay kung may season 2, napakatagal pa niyan, Manang Milks. Season 2, madali na lang. Madali na lang. Oo. Hindi, tsaka... Naiinip na si Sister L. Sabi ni... Kasi hindi matapos-tapos, Manang Milky. Hindi, tsaka sabi ni Kong Romy Acop, aayusin na. Kumbaga sa umaga, EJK, and then sa hapon, Pogo. Ay mga gano'n. Para hindi na chapsuy. Ang sinabi nga namin, ang nirekomenda kasi ang maganda naman naging hearing yung flow. Ang problema lang kasi halimbawa last hearing, maganda ng takbo ng hearing tungkol sa EJK and illegal drugs. Biglang sinabi mamayang gabi, Pogo. So sana para maganda yung flow ng hearing, dapat isang topic na lang kung illegal drugs, kung EJK, isang hearing lang at meron namang oras din o pagkakataon yung mga Pogo. Ayan. Okay, maraming salamat Manang Milky. Balik sa iyo Lakay at Sister L. At speaking of EJK, Pogo at saka illegal drugs, nakikinig sa atin ha. Ayan, na-meet natin kagabi si ang crush ng bayan. Ayan. Nakita mo na rin, Lakay. Finally. Si General Aaron Aquino, yung dating PIDEA chief na si George Clooney. Ayan. Lakay. Hindi ko nakilala former kasi. PIDEA chief. Ay, nasa na siya ngayon, Lakay? Nasa private na, nasa farm. Ayan. Napunta bigla sa farm. Retired na. Ayan. Retired na siya. Kamo mag-retire. Hindi ko nakilala kasi hindi nag-agree ang kanyang book na pinakulay
Lakay na, hindi ko nakilala Black eh. na Ha? Lakay. Ayan, oo. Black na. Ayan, hindi ko na. Pero parang bumata, ha? Ayan. Good morning, General Aaron Aquino, ha? Ayan, birthday sa birthday ni Dr. Bong Lero ng Viluna Hospital at officer ng Teodoro Calao Masonic Lodge 136. Uy, very merciful Teddy Calao IV. Ayan, birthday mo pala ngayong kuyang. Happy birthday. Mayor Siana. Alamin natin ang latest mula sa Malacanang, Sister L. Panukalang batas naman na magpapataw ng buwis sa digital transactions sa pipirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong umaga. Detalye balita mo, RH14, Ms. Leth Narciso. Ms. Leth. Sister El, Lakay, inaasahan na nga ang pagsasabata sa panukalang magpapataw ng buwis sa digital goods and services. At nakatakdang lagdaan ngayong umaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang VAT Digital Services Law. Sa ilalim ng panukala, papatawa ng 12% VAT at ang mga transaksyon na ginagawa ng mga Pilipino online mula sa mga non-resident digital service provider. Aamyendahan nito ang ilang mga probisyon ng National Internal Revenue Code na magsasaayos ng pagkolekta ng buwis para mas lalong makatulong sa ekonomiya. Nakatuon ito sa mga digital platforms at service providers na nagbibigay ng mga serbisyo tulad ng streaming services, online advertising, e-commerce platforms, cloud services at iba pa. Tinayang nasa 83.8 billion pesos ang maibibigay na kita nito sa Pilipinas mula 2024 hanggang 2028. Lakay? Ano pang schedule ng Pangulong Marcos ngayong Wednesday? Simbang Baklaran, Ms. Let? So far, ito pa lamang ngayong umaga, Lakay. Ayan, okay. So, hinga mo ng reaksyon ng ating president dun sa latest survey na ang concern daw ating mahaba ngayon, ha? Graft and corruption. Siguro nasimulan na rin lang yan dun sa mabigat na parusa laban sa mga smugglers, hoarders ng mga agri-products. Ayan, isunod na rin itong mga involved sa graft and corruption. Grabe na, ha? Oo, Lakay, ayan. Sige, tingnan natin kung sasagot si Pangulong Marcos dyan. Okay. Maraming salamat, Ms. Let. Balik sa inyo, Lakay at Sister L. Daming bayan. Mula sa Malacanang, dumako naman tayo sa Senado, ha? Abay, kumusta mga re-elections na Senador Raymond? Nakapag-file na ba silang lahat ng COC? Abay, yung Macho Black, ibabalik yung Macho Black sa Senado, ha? Ayan. Ang daming re-elections Lakay ngayon, ano? Abay, sabay-sabay daw sina Senator Tito Sen. Oy, right for Sibul, ha? Daanan mo daw si Kuyang Senator Joey Linas dyan sa Manila Hotel, ha? Pakakapihin ka daw. Ayan, Senator Ping Lacson at Senator Lito Lapid. Ayan. Macho Black, ba't di kasama si Bong Revilla? Di ba kasama sa Macho Black itong si Hindi naman yata si siya Bong re-electionist Revilla? Lakay eh. Si Bong Revilla re-electionist? Oo naman, oo. Kitang daming jingle. Sabaw ako Lakay eh. Oo nga, alam ko. Naintindihan ko. Kitang daming jingle. Kaya sabi ko nga para naman... para may recall. Oo. Tsaka para naman malaking bonus natin sa Pasko. Papasko na eh. Kailangan na. Mahigpit pa pangangailangan. Hindi naman para sa mga empleyado naman ng MBC yan Oo naman, Lakay. Praprangkay po namin kayo mabigyan minsan parang seasonal din yung yung ang malaking kita ng mga radio TV networks. Radio and TV networks. Ayan, pagka ganito mga kampanya po, mabigan piyesta rin po kami rito. Happy din po, syempre. Kaya inimbitan natin ang mga politiko habang maaga pa. Lakay, gusto ko yung in-announce sa ere. Pwede na po kayo, pwede po kayo mag-place ng ads, gano'n. Sanig daw, kaya mag-komisyon namin. Pwede na po direct. Huwag na daw po sa AE. Magalit sa atin sila Sir Nante, sila Ma'am Goya. Baka sabihin, agawan pa natin ng trabaho yung mga account executives natin. Ipababa natin sa mga AEs natin. Yes. At sabi nga natin, lalo yung mga hindi pa masyadong kilala, gusto yung magpakilala. Ngayon ang tamang panahon ng pag-place ng political advertisement. Dahil pagka-palapit na eleksyon, halo-halo na ang dami-dami na. Hindi na mapapansin mga political advertisement dyan. Dapat mauna na kayo. Ayan, katulad ko. Mayor Siana, Star City, Deo makalma ang inyong lingkod. Akala nyo, libre to. May bayad din to. Salary deduction.
Every play may bawas. Ay, tingnan mo na, report mo wala kay Raymond. Puntahan natin na kaya nasa akin pala. Senado, nandyan sa'yo. Pag-abolish ng PhilHealth sa single period of confinement policy, panalo ng mga Pilipino ayon kay Senator Bongo. O nga pala, ganun ba yun? Pagka ba nag-abil ka sa PhilHealth, isang beses lang. Paano kung na-hospital ka, ha? Dalawa. Ano ba wala kayo dalawang beses o beses? Sumablay operation mo, back job. Ayan. Naku, patay tayo dyan. Lakay, wag naman, nakakatakot ng mga ganun. Back job, ano? Lakay, walang balikan yun. Baka mategi na yun. Hindi na ba covered ng ng PhilHealth yan? Aris number 28, Raymond at Paz, please come in. Raymond. Malaking tulong daw, Mayor at Elaine. Welcome back. Dito sa ating mga kababayan, mga Pilipino, yung pagtanggal na ng PhilHealth ng single confinement policy. Yung single confinement policy, Mayor, ay hindi isang beses ka lang mag-claim ng benepisyo sa PhilHealth sa loob ng 3 buwan. Hindi ka pwedeng umulit sa loob ng 3 buwan. Yun yung tinanggal sa ngayon. So kung hinika ka ngayong buwan ng Oktubre, dapat next year ka uli hikain. I-postpone mo ihika mo. Kapag natake ka ng asthma mo, wait lang, wag ka muna atake. Wag ka muna ng ma-stroke. Ayan, wag ka muna ng ma-heart attack. Oo, yung kapag ikaw ay sa parehong sakit, hindi ka pwedeng umulit sa loob ng 90 days. Yun yung single confinement policy. Pero ang magandang balita, Mayor, ay dahil nga sa ginigit nila Senator Bongo bilang chairman ng Senate Committee on Health, ay nakatatlong hearing na sila hinggil dito, ay pumayag din yung board ng PhilHealth na alisin na ito at sisimulan ng ipatupad ngayong buwan ng Oktubre. In-expect, Mayor, na baka next week ay ilalabas na yung panuntunan ng PhilHealth para sa kung paano ipatupad itong pagtanggal na ng tuluyan sa single confinement policy. Kaya ang sabi ni Senator Bongo, ito ay panalo ng bawat Pilipino dahil anti-poor policy ang naturang patakaran ng PhilHealth, Mayor at Elaine. Alam mo, ngayon ko lang nalaman yan, na pagka mag-aabil ka pala ng PhilHealth, Raymond, once a year lang ba yan? Hindi, once in 3 months. Once in 3 months. Akala ko once a year. Parehong sakit daw. Naman kasi paano nga naman yan minsan pagka nagkasakit sunod-sunod pero matagal naman din nagkakasakit. Pero diba? alam mo, Lakay Raymond tsaka Lakay, may yung sa mama ko na experience ko naman, yung sa PhilHealth, di ba, yung senior citizen, automatic member na yon. Pero napakaliit pala ng cover nun, Lakay. Nagtataka ako, bakit sobrang liit niya? Tapos sobra-sobra ang pondo natin sa PhilHealth. Isosoli pa nga doon sa National Treasury. Pero yung nako-cover niya, sobrang liit lang, Lakay. Talaga, anong sinesa niya sumalo? Yun na yung problema dito, Mayor at Elaine. Kaya kumbaga, ang daming umangal doon sa decision ng PhilHealth na isoli yung almost 90 billion na pera ng PhilHealth ngayong 2024 actually. Medyo ang daming nagtaka doon dahil paano nga naman gaya yan, next year, Mayor at Elaine, 72 billion yung hinihingi nila na subsidy. Ang sabi ni Senate President Escudero, wag nang ibigay. Wag nang bigyan ng mga subsidy ang PhilHealth. Dotal, ang dami naman nilang pera. Yung daw 72 billion na hinihingi, ay ibigay na lang sa ibang programa at proyekto ng ating pamahalahan. Yun yung mukhang may ganun na kanilang uusap, pero malalaman natin finally kapag naisalang na sa plenary yung budget ng DOH kung saan nakapaloob doon yung hinihinging subsidy ng PhilHealth para sa susunod na taon. Dahil ang katwiran, hindi nyo nga ginagamit, sinusuli nyo naman sa National Treasury, huwag nang ibigay at gamitin yung kanilang 500 billion peso budget, pondo na available po ngayon na hawak ng PhilHealth, Mayor at Elaine. At pakisabi kay Senator Bongo na kapag na-re-elect pwede ba dagdagan naman yung coverage ng PhilHealth? Ayan, may narinig ko sa Operation Tulong ba yun? Ang laki nung bill niya sa ospital, ang covered lang yata ng PhilHealth, 2,000, 3,000. Maliit talaga, Lakay. Sa nanay mo, magkano cover, magkano na ako ni Aling Yolanda? Hindi ko lang, Lakay, pero hindi nga, Lakay,
umabot ng 20. Ganon? Oo, plus senior citizen pa siya. Ayan, Kaya hindi, napakaliit. So, hindi ko lang nakita yung breakdown. Siguro yan din ang tingnan natin. Ayan. Okay, maraming salamat, Raymond. Teka, kailan magpapel ng COC si Senator Bongo? Kasama si Bato at saka si Ipe. Ayan, Philip Si Salvador. Si Mr. Epektibo. Ang schedule, ang nagbigay lang ng schedule sa ngayon, Mayor, ay si Senator Bongo bukas. Senator Bongo. But naniwala mo si Senator Bongo sa Feng Shui? Ayan. Feng Shui. Ang Feng Shui. Okay, sige. Abangan natin. Ayan. In fairness, kay Bongo, ayan, may malasakit ito. Marami na tulungan. Ayan. Okay, maraming salamat, Raymond. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH sa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaas mula sa Senado. At nakita ko dyan sa gilid ng Senado, si Diwata ba tatakbo rin party list candidate? Aba, Lakay, hindi mo na itatanong si Diwata ay endorser. Endorser talaga yun. Hindi, kasama siya, Lakay, doon sa isang party list na... Ganon. Bawal ba banggitin? Bawal. Kailangan magbayad. Joke lang. Pero nakatandem ko yun, Lakay. Nagprograma sila dito dati. Si Diwata? Hindi, yung party list ko nasaan siya ngayon. Okay. Yung nga. 2-3. Mayor Siana, Star Ikaw talaga, Lakay. Bubulong ko na lang mamaya out there. Alam ko, winang 2-3 kayo eh. Lakay, ano ba yun? Tanong natin si Fernando. Ay, nakatalaga. Sandali lamang, babalikan natin lang pang mga report. Sandali lamang, Edwin Duque, ambay kumusta sa Caloocan, ha? Kailan mag-fapel ang mag-amang Mayor Along at Kong Oka Malapitan. Kakampi na ba si Congressman Egay Erice, ha? At good morning muna kay Dr. Mingita Padilla. Aba, ang kaibigan mo Mr. Roy David, ha? Si Dr. Mingita Padilla ay tatakbo rin pala itong party list. Ay, talaga. Ano yung party list group mo, Dr. Mingita Padilla? Ayan, kinukumusta ka ni Juanito Buduan. Ayan. Mata party list, ha? Ang mata ni Minggita. Tuloy. Totoo ba yan? Di ba yan advocacy niya? Mga may kapansanan sa mata. Ayan. Hindi, check natin, Lakay. Baka mamaya hindi yan eh. Alamin natin kay Mr. Ray David. Sandali lamang, Edwin, standby sa ating mga report. Sandali lamang, Sherwin. Saan ang ninong ng bayan? Nasaan ngayon si ninong Sherwin? Saang lugar siya, ha? Pero mga lolo, mga lola, kung problema po ang blood sugar level po ninyo, mga kuya, mga ating, ihi ng ihi, uhawin, pumapayat at laging gutom, abay maaring diabetes na po yan. Naku, baka mauwi ito sa sakit sa puso, ha? Wag naman. Stroke, kidney failure at pagkabulag kapag napabayaan. At siyempre para makaiwas sa ganitong sakit, sabi ni Professor Boy Benesa, mag-exercise lagi. At kailangan tamang pagkain. At pwede rin samahan ng Cogent DB Plus araw-araw. Dahil ang Cogent DB Plus, isa pong herbal supplement na sumusuporta para mapanatili ang magandang kalusugan at normal na blood sugar. Sa Cogent DB Plus, with the power of 9 herbs in 1 capsule, mas malakas ang laban mo. Ang Cogent DB Plus, mabibili sa lahat ng Mercury Drug at Watson's Drug Stores nationwide. At available din online sa Shopee at Lazada. Mahalagang paalala, ang Cogent DB Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:21. This time check is brought to you by AC. Nakabili ka na ng panregalo? Wala pa. Lakay. Oo, kasi sa panahon ngayon parang mas okay yata yung cash. Ganon. Kasi mas mahal na yung bilihin. Ganon ba? Oo, so bigay ka na lang 250, ganon. Bala ka na dyan. Pag sa inaanak, medyo budgeted tayo, marami-rami kayo, tig-100 muna. Pero si Sherwin ayaw ng ganyan. Yan, Lakay, bigatin yan gusto niya may cash, may vitamins, may grocery items,
Na mukhang next month ngayon ba, ha? May Panoche Buena items na ba papalitan tayo? na yata ng basket of goodies. Ayan. ba naman? May queso de bola na. Wow! Napaka-early naman yan. Lakay, baka ma-expired yan, ha? At si Sherwin Alparo nasa San Juan City, ha? St. Joseph, San Juan City, ha? Ready naman ating ninong ng bayan sa ating DZRH Malakas Aguinaldo promo. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC, mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Standby Edwin Duque. Eto na ang ninong ng bayan, Santa Claus ng bayan, Ninong Sherwin. Meron ba tayong winner dyan sa San Juan City? Sherwin, please come in. Lakay na dito tayo sa Barangay St. Joseph dito yan sa San Juan. Sa napakagandang Barangay St. Joseph dito yan sa San Juan. Makikita mo naman napakalinis ng kalsada at napaka-alas ng kanilang lugar. At ito'y dating nasunog na community lakay dito sa San Juan. At sila pinagtayuan ng St. Joseph Bill ng lokal na pamahalaan ng San Juan. Tingnan mo naman, parang condo unit na yung mga bahay ng mga kababayan natin dito. Sa barangay. Tinaasan tayo. Tingnan mo, tinaasan. Dadaan lang ako pero tinaasan ako ng barrier. Ibaba mo nga ulit, kuya. Wala ka daw sticker eh. Ayan, no? No sticker, no entry. Kaya pala hindi ko pinapapasok. Ayan, eto, tingnan mo, lakay dito sa St. Joseph Bill, dito pala sa bungad. Sa gate pa lang, sa entrance pa lang. Sa entrance pa lang, lakay, ang lakas-lakas ng programa mo. Ay, ayun, nanonood sila ng live. Ganda naman ng TV, ha? Tablet ba yun? Para barrier. Siya nga mismo nanonood, tignan mo. Pangalan mo, kuya? Roberto Lipas. Si Tatay Roberto Lipas. Tatay Roberto, nangangali ka na ba sa ginagawa? Di naman po, okay lang. Silang yung trabaho niya. Tignan mo, taas mo nga ulit. Ganun lang, Wala bang sa kilikili ni kuya? Yung kulani sa kilikili. Ganun lang, diba? Ganun lang kadali yung ginagawa. Kulani? Kuya Roberto, ilang beses taas baba yan sa maghapon? Pagka may dumarating po mga sasakyan, taas baba po, saka yung mga bisita. Sa isang... Ang problema lang daw nila, kinukulani sila. Kaya nga. Para hindi masyado mahirapan si Kuya Roberto Zamora Estrada, bigyan mo ng vitamin si Kuya mamaya, ha? Pero bago ang vitamins, bigyan mo ng tanong muna natin. Alawan si Kuya. Ano paborito mong announcer tuwing umaga? Deo Makalma. Wow, ba naman? Sip-sip. Ayan. Sister L. Bigyan. Kamusta si Sister L? Okay naman po. Ganda po si... Sabi ko, kamusta si Sister L? Okay naman. Ano yan? Parang sakto lang. Pero dahil dyan, paborito mo sila ng Deo at syempre paborito mo rin si Sister L. Eto, meron kang 1,000 pesos! Thank you. Thank you po. Deo Makalma at Elaine Apid. Ayan, wala naman, kuya. Grocery bag ng DZRH. Ayan, nandiyan na, nakaredy na. At meron ka pang vitamin E, yan, lalo ka kuya, ha? Kailangan magtaas baba ng barrier. Hindi. Kuya, siguraduhin mong yung taas mo, baka mamaya kapag kailangang ibaba, hindi mo binababa. Ayan, kuya, ha, lang, 3 kutsarita lang para sa'yo, ha? At pagkatapos ng duty ang inom niyan, ha? Baka mahilo-hilo ka eh. Hinay lang ng Apo. At syempre lang kayo meron ding DZRH umbrella yan. Ano masasabi mo? Maraming salamat po sa DZRH at kay Deo Makalma at
Ay, Elaine Apit. Aba, na-memorize na niya. Bigyan ng grocery item si Kuya. Nabigyan mo ng basket. Magaling mag-memorize. Ayan, nandyan na. Grocery. Akala ko basket na, bakit nasa supot pa, Sherwin? Tignan mo, Lakay. Sa bigat ng grocery natin, maitataas na. Maitataas ng grocery. Yung barrier. Okay. Lakay sa bigat. Baka makaabala ka dyan sa mga labas-pasok na residente dyan. Hindi na maangat yung barrier sa grocery. Ang bigat daw. Ayun. Kaya maraming salamat sa patuloy na pagtutok sa DZRH at sa mga nais manalo ng 1,000 pesos. Tutok lang sa DZRH, mga kayo sa dating winner sa DZRH Mas Malakas from ours number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Nino ng Bayan na Sherwin Alfaro at Kuyang Roberto Zamora Estrada. Christmas time in the Philippines. Oy, hindi lang Christmas time in the Philippines, ha? Abay, Christmas time in Australia din. Aba, tignan mo nga naman, ha? Aba, sabi ni Kuya John Arias, nakikinig pala yung mga brethren natin dyan sa may Australia. Wow! Saan sa Australia ito? How's your day today, mga brethren, ha? Abay, si Kuyang Erwin Bernarte. Ayan, Kuyang Jana Sayas ng Lads Benjamin Pryor 709. Wow! Newcastle, Australia. Ayan, at si ating Adrian Bernarte. Abay, nanood daw sila sa ating ngayon sa Australia. Ayan. Ay, hello po sa inyo. Di batiin ko rin yung aking mga kababayan, mga Pasco family, yung Manang Lagring family dyan sa Australia, ha? Dyan sa Sydney. Ayan. Yung aking classmate nung elementary, ayan, Jonathan Bumanglag. Joseph Taktakan, ayan. At binabati natin si Marks Marie at Marco Macalma dyan sa Brisbane, Australia. Samantala, eto na ang report mula kay Edwin Duque. Ha? Ano ang nangyari kay Edwin? Dyan sa Caloocan. Abay, pero sandali lang mga Edwin, ha? Ba, malimutan ko to. Sabi ni Raymond, kahit may bagyo sa Cagayan Valley, kahit bumalik na itong si Julian, ayan, tuloy daw ang birthday ni Mrs. Sally Desa ng Ballesteros sa Cagayan. Teacher pa pala si Ma'am Sally, ha, ng Ballesteros National High School sa Cagayan. Binabati ni Raymond Dadpaas at siyempre batiin din natin si Engineer Norman Black Moraga Moraga. Ay, Norman, alaban tayo dyan, ha? Nangihina. Bakit ka manghihina? Natatawa kasi ako sa'yo. Happy birthday, Norman. Sige, secret na lang daw yung buhabati. Ayan. At happy birthday daw bukas kay. Bukas lang kayo magbe-birthday. Si Secretary Benny Laguesman. October 3, Secretary Benny, happy birthday, Benny, ha? Ayan. Happy birthday. Abay, magsi-61 na raw siya bukas. Ayan. Sure siya, lakay, 61. At happy birthday din kay mga brethren sa TM Calao. Batiin natin si Kuyang Berwasipol Teddy Calao IV. Happy birthday Kuyang Teddy. Binabati rin ni Mososipol Ariel Kayanan. At happy birthday din kay Mayor. Ayan, Mayor din ito ha. Mayor Darly De Roca. Yung anak ni Aling Lydia Lechon. Si Mayor Darly De Roca, birthday din niya ngayon. Happy birthday po. Ayan, Mayor. Ayan. Mayor? Mayor. Nang anong lugar, Lakay? Ikaw talaga di mo alam kung saan Mayor. Mayor. Hindi ko alam, Lakay. Mayor ng City of Dreams. Ayan. Ay! Lakay naman Kaya pala hindi ko alam Mayor Darly De Roca. Parang ikaw lang pala yan. Ayan, pero sobrang high-end naman kanyang city. City of Dreams yan. Mga malaki ang niya ng NTA, National Tax Allowance. yung malaki ang ira niya sa C family. Malaki yan talaga yan. Good morning kay Ma'am Tessie C. Coso. Siya ay trending online. Pumila dyan sa airport. Very simple na kay. Hindi mo akalain. Parang hindi bilyonarya. Ayan.
Parang yung anak ni GMA, sino nga ba yun? Yung pumipila din sa airport. Ayaw nang ina-assist. Yung VIP. Ayaw ng VIP. Kung makita mo lang kayo yung picture niya ni Miss Tessie Cosonsi. Cool lang. Habang nagsi-cellphone lang siya. Habang hawak-hawak yung trolley. Ayan. Nagabang ng kanyang luggage. Yes. Happy birthday, Kuyang Adrian Araneta. Ayan. At teka muna, para sa mga kababayan natin sa Ilocos Sur, ang sabi ni Kuyang Rodan Deliso, pinapaabot po sa kanyang mga kamag-anakan kaibigan na si Rodolfo Melchor Ramos Escobar. Ha? Parang Escobar? Yung sa ano yun lang kaya? Taga Ilocos Sur ba ito, Kuyang Rodan Deliso, o taga Colombia? Ayan. Kapilyedo naman po, ha? Ayan. Escobar. Si Rodolfo Melchor Ramos Escobar ay sinundo na po ni Lord at tayo po nakikiramay at ang kanyang burol ay sa Santa Maria, Ilocos Sur. Ayan, bata ha, 51 years old lang siya, Sister L. Grabe. Ito ang report mula kay Edwin Duque Malapitan. Ayan. Akala ko Sandoval kung nasa Caloocan, malapitan ng middle name niyan. Okay. So pagka nasa Malabon, ano yan, flexible ang middle name niyan. Kapag sa Valenzuela, Gatchalian yan. Naalala ko yung aking professor. Makamano sa atin si Edwin Naalala ko yung aking professor tuloy, ang middle name niya kung sinong presidente. Kung sino presidente, yung kanyang... Nung presidente si Marcos, middle niya, Marcos. Ayan. Ay, Professor Billy. Ayan. Nung panahon ni Aquino, ayan, Aquino naman ang middle name niya. Edwin Duque mula sa Caloocan. Ayan, kumusta ang magamang malapitan na? Ready na ba sila? Sino ba ang kalaban nila? Matindi ba ang laban sa Caloocan? Edwin Duque, please come in. Tama, Mayor, isinar na itong kabatang Mabili Abidjo. Itong harap na sa Doki Charge dahil napakaraming supporters ng mag-amang Oka at malapitan dahil sinagawang mas bago mag-file ng COC sa Grand Central dito sa Caloocan. Mag-re-election din ito si Mayor Malapitan at kanyang katunggali si dating Senator Trillanes habang si Congressman Oka Malapitan naman ay si dating Karate Chief si Ray Malonzo. Dati rin naging alkalde ng Caloocan. At magpapile ito kasama yung ticket. At kung sino makatiket sa itong nakarang distasyon, yun pa rin yung kanilang magiging team sa ngayong narating na eleksyon. Sa umaga ito, Mayor, ay si dating Mayor Lenlen Reta naman ng Malabon ay nakapag-file na kanyang COC sa bilang congressman naman ng Malabon. Ito yung dating anak ni dating Senator Tessie Aquino. At mamayang hapon ay sabay na magpapal ng COC si Mayor Oka Malapitan, Congressman Oka Malapitan sa San Juan, maging si dating Congressman Ricky Sandoval ay magpapal din mamayang hapon bilang kinatawan ng Caloocan at Malabon, kung saan ay apat yung magiging magkatugali ngayon dito sa Malabon, Mayor. Si dating Ninong de la Cruz, si Congressman Ricky Sandoval, si dating Mayor Lenlena Oreta at ang asawa ni Congresswoman Lacson na dating naging party list ng na sinang tatakbo dito sa kaya apat yung maglaban-laban habang ito sa Caloocan naman ay apat din dahil sa apat na distrito ng Caloocan dito sa darating na halalan. Sa ngayon ay nakaabang naman dito sa harap ng Rizal Avenue yung mga supporter ni Mayor Malapitan at Congressman Oka Malapitan para abangan yung kanyang pag-file ng COC dito sa Grand Central sa Caloocan. Wala pa rin sa Caloocan, ito kinagulat sa Disarray, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Ayan, sige, takbo lang. Ayan, sabi hindi bawal ang mangarap. Ayan. Lakay si Loli Arroyo pala yung sasabi. Thank you kay Sir Vic de Leon Lima. Si Loli Arroyo. Oo nga pala. Ayan, Maloli Arroyo. Luli. Ayan. Luli Arroyo. Ayan, maraming salamat, pareng Vic. Buti na, andyan si pareng Vic na PA natin. Parang lagi nakikinig sa atin to. Kukunin ko ng PA ito.
Ayan, report mo lang kay Edniel. Dalawa, two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo enlisted na sa Philippine Navy Reserve Force. Detalye balita mo, RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Lakay at Sister L, bahagi na nga officially ng hukbong target ng Pilipinas ang two-time Olympic gold medalist si Carlos Yulo bilang bago nitong reservist. Binigyan ng Philippine Navy ang Pinoy gymnast ng ranggong Petty Officer First Class o PO1. Sa seremonyang isinagawa sa headquarters ng Navy sa Maynila, ay kay Yulo ang pagkakatala bilang Navy reservist, ang isang pagkilalang hindi niya inaasahang makakabit niya kailanman sa kanyang buhay. Umaasa ang atleta na sa pamamagitan ng sports, ay papakita niya sa kabataan kaya nilang magsilbi rin sa bayan. Sa mensahe naman ni Philippine Navy Flag Officer in Command, Toribio Dasi Jr., tiwala siyang kaya nang naipamalas ni Yulo sa palakasan. Makakasama ito sa hanay ng mga individual na inialay ang kanilang sarili para sa bayan. Samantala, Lakay at Sister L, isipit ko na rin, nandito pa rin tayo sa Comelec sa Pasig City kung saan inaasahang ngayong araw ay mayroon ng magpa-file ng kanilang kandidatura para sa local elections. Batay doon sa mga paunang advisory na natanggap ng mga reporter ay galing sa hanay o street ni Mayor Vic Soto, itong city councilors o for city council candidates na maaaring sumulpot ngayong araw sa Comelec. Kahapon Lakay, buong araw nilangaw itong tanggapan ng Commission on Elections sa Pasig City. Bakit? Iba doon sa nangyari sa Comelec San Juan o Comelec NCR sa San Juan at Comelec Central Office sa Maynila. Dito kasi kahapon ay wala ni isang sumulpot para mag-file ng kanilang kandidatura sa anumang posisyon dito sa lungsod ng Pasig. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Report mo lang kay Giselle. Ang COC filing naman dyan sa Pateros, parang kokonti pa lang Lakay. Wala pa daw naghahain ng kandidatura naman sa pagka-mayor at vice mayor. Saan? Pateros? Pateros Lakay. Giselle, wala pa namimigyan ng balut dyan. Pagka-file mo ng COC, ano kalakay, high blood. Ganun ba? Balot Balot o kay Penoy. Ayan. Alamin natin ang report mula kay RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Sister L, Lakay, kagaya sa Pasay City, wala pa rin naghahain ng kandidatura para sa pagka-alkalde at vice-alkalde dito sa bayan ng Pateros para sa 2025 midterm elections. Sa panayam natin doon sa election officer nitong munisipalidad na si Armando Mallorca, sinabi niya na iisa pa lamang yung naghahain ng certificate of candidacy, pero para naman doon sa pagka-councilor, sa katauhan daw yan ni dating Councilor George Lindog Dicdao ng Distrito 1 at kakandidato bilang independent candidate. Tinayat naman ng Commission on Elections na bagamat matumal ang paghahain ng COC ay mananatili silang bukas hanggang 5 ng hapon hanggang sa October 8. Bantay sarado din ng mga pulis itong loob at labas ng Municipal Hall ng Pateros para siguruhin naman yung seguridad ng mga nais maghain ng kanilang mga kandidatura. Nasa ikatlo at final na termino na Lakay, Sister L, si Mayor Miguel Ponce III, kaya hindi na siya sasabak para sa mayoralty race dito sa bayan. Ito si Giselle para sa DZRH. Yes, Lakay. Kung last time na ni Mayor Ponce, ayan, sinong tatakbo sa kanyang partido? Ang suportado Lakay ni Mayor ay itong kandidatura, bagamat hindi pa naghahain ng kanyang COC, si Municipal Administrator at dating Vice Mayor Gerald Herman. Ayan. Si Mayor Lakay, meron daw mga humihimok sa kanya na kumandidato kahit daw sa pagka-Vice Mayor. Pero sabi niya, gusto niya raw bigyan ng pagkakataon yung iba naman na nais maglingkod dito raw sa may Pateros. At babalik daw muna siya Lakay doon sa private law practice. Ayan. Tama lang naman. Wag masyadong give chance to others na makapag-serve. Oo naman. Hindi wag suluhin. Masyadong okay, maraming Lakay. Iyan yung gusto mangyari ni Mayor. Okay, maraming salamat Giselle. Ala ka bang babatiin? Ayan. Saan, Lakay? Mahina, lobat ito. Okay, natawa na lang din siya. Thank you, Mare. Sige, maraming salamat, Giselle. Salamat, Lakay. Sister L, balik sa inyo.
Maraming salamat, Giselle Ricafort mula sa Pateros, Rizal dati. Hindi na Rizal ha? Hindi na, yan na lang yata ang nag-iisang town sa Metro Manila. Ayan, Pateros. Samantala, report mula kay Boy G, mga kakandidato na nagpa-file ng COC sa Quezon City, matumal. Teka, si Val ito. Si Boy muna. Ayan, sandali lang mga Val. Val yan lakay, si Val. Alamin ang kasalukuyang lagay na ikalawang araw ng file ng COC sa Tent City sa Manila Hotel. Mga taga-suporta ni Senator Amy Marcos may dala pang marching band. Aba. Taray naman lakay. Taray naman ng Amy ha. Ayan. Galing bang Ilocos yan? Ayan, kumakanta ba sila ng Pamulinawe tsaka Naranyag Abulan? Ano yung Naranyag Abulan, lakay? Maliwanag na buwan. At saka Manang Biday. Ayan. Bakit Naranyag Abulan? Umaga? Hindi, kanta lang yun. Sabi. Alamin natin report ni Boy Gonzales. Boy G, Boy Gonzales. Lakay, Mr. L, dalawa ng aspirante ang nakapagay ng kanilang certificate of candidacy sa ikalawang araw ng pagay ng COC na ginaganap dito sa Manila Hotel sa Tent City. Una dito yung 70 years old na si Victoriano Inte. Natatakbo bilang independent. Pero dahil pang-5 beses na niyang tinangkang tumakbo. At sumunod na nag-ain lakay si Senador Amy Marcos sa ilalim ng Nationalista Party lakay. Kasama ng senadora ang kanyang ina na si dating First Lady. Kasama si First Lady. Siyempre kasama rin yung anak na si Borgie, si Atty. Michael Manotok. At kanina muling sinabi ni Senador Amy na pag-alis niya sa alyansa para sa Bagong Pilipinas para maiwasan na maipit sakaling magkaroon ng mga batuan ng putik o siraan pagdating ng kampanya. Sabi ni Senadora Amy, hindi niya nais makipag-alyado dahil hangad niya na makalapit o makausap ang lahat ng sektor. May tribal dance kanina lakay dito sa mga supporters niya na maaga pag dumating dito sa Quirino Grandstand at nang dumating si Senador Amy Marcos galing sa simbahan dyan sa Remedios ay sinalubong siya ng kanya mga supporters at naka-wheelchair pa siya si dating First Lady at kasama sa loob ng asan si si dating First Lady Imelda Marcos naka-wheelchair ayan. Pero wala pa rin pagbabago ha. Beauty pa rin ang Madam First Lady ha. Nakatis pa rin ang buhok ha. Yung buhok niya, yan yung talagang yung buhok niya talagang hinahanga niyan. Signature na yan First Lady Imelda. Okay. Maraming salamat Boy G. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Boy Gonzales mula sa Tent City sa Manila Hotel. Standby Val Gonzales, standby Grace Vera Sansano, standby Miss Nicole Lopez. Ano bang your business is our business? At siyempre, nga pala may paalala ang Globe ha. Ingat daw po yung mga misis sa voice phishing scam ha. Nako, dami nadadali ng mga scammers sa GCash, Paymaya, pati mga yung mga e-wallet. E-wallet pati mga 2,000, 1,000 pinapatos sa mga scammer, mga walang yung mga to. Oras, Sister L. It's 9:52. Solmux Advanced. Ang kababata ni Manong Johnny. Wow, sino yan? Si Jimmy. Ayan. Jimmy Carter. Ayan. Buhay pa pala si Jimmy Carter ng Amerika, dating presidente ng Amerika. Akala ko naman kung sino babatiin. Ayan, Jimmy Carter, centennial president ha. Ayan, 100 years old na siya ngayon. At dun sa naalala kong libro nabasa ko, Sister Ella, kay Jimmy Carter. Ayan, pinapalabas nila na ang sipag-sipag. Early riser ang Jimmy Carter ha.
Pero sabi ng mga bubit sa White House, ayan. Tara naman yung bubit mo, nakarating ng White House. Nabasa ko lang Imported. Nabasa ko sa libro yan. Ang Israel daw na, kaya ang president sipag-sipag ng Jimmy Carter, agang gumigising. Ayan, gumigising na ng maaga yan, tapos palakad-lakad sa White House. After maglakad-lakad ng konti, tulog ulit. Oras, Sister L. Akala mo early bird, nakakaloka. It's 9:58. Report, pero batiin muna natin si Konsihal Dator ng Pangasinan. Aba, nakinig sa atin si Consilor Ferdinand Marcos Dator. Aba. Marcos Dator. Ayan, binigat ka nung agding-dingag iti programa tayo. Ayan, tuwing umaga nakikinig sa atin. Ayan. Salamat po. At congratulations kay DBM Secretary Amena Pangandaman. Wow! Abay, ginawaran pala siya ng Gawad Kapayapaan Award. Ba? Congratulations sa Ma'am Secretary Amena D. Carpenter Pangandaman. Ano kumanta yan? Parang cool na cool. Parang, hindi ko pa napapanood. Naring kumanta yan parang Claire de la Fuente lang. Report mo na kay Val. Mga kandidato naman na nagpa-file ng COC dyan sa Quezon City. Aba, mukhang medyo din la kaya. Medyo wala pang nagpa-file. Matumal pa daw. RH5, Val Gonzales. Val. Sister Ella, Mayor, hanggang ngayong ikalawang araw ng filing of Certificate of Candidacy ay nasa 17 konsyal pa lamang ang nagpapakita ng pagnanais o tumatakbong konsyal ang nagpapakita ng pagnanais na tumakbo sa pagkakonsyal sa pinakamalaking lungsod dito sa National Capital Region. Sa unang distrito ay 6 na tatakbo bilang konsyal lamang ang nakapag-file ng kandidatura, habang sa District 2 ay 3, 5 sa 3rd District at 3 din sa District 5. At hanggang sa ngayon ay wala ni isa mang nagpa-file ng COC sa 2 distrito, itong 4th at 5th District ng Quezon City. Kahapon ay nakapaghain na rin ng kanilang COC sina incumbent Mayor Jay Belmonte at Vice Mayor Gian Soto. Wala pang naghahain hanggang sa ngayon para hamunin ang kanilang kandidatura. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. At dun sa Cagayan, abay, ang kandidato daw ay Jan Aglipay at for governor, at si Governor Mamba ay tatakbong congressman. Ba, good luck sa inyong dalawa. Your business is our business. Ang Aboitiz Power Best Bidder para sa 400 megawatts supply contract ng Meralco. Balitang negosyo mula kay RH17, Nicole Lopez Puyawan. Nicole. Idineklara ng Meralco bilang best bidder ang GN Power Dinginan Limited Company ng Aboitiz Group para sa 400 megawatts supply contract. Sasalang ito ngayon sa post-qualification evaluation matapos magsumite ng pinakamababang bid para sa nasabing kontrata ng Meralco ni Manny V. Pangilinan. Nag-alok ang GN Power ng mga Aboitiz na mag-supply ng 400 megawatt mid-merit requirements sa halagang 7 pesos and 68 centavos kada kilowatt hour. Ang iba namang kalaban ng Aboitiz ay ang Suwal Power ng San Miguel Global Power Holdings Corporation na nag-alok ng 7 pesos and 74 centavos per kilowatt hour para sa 300 megawatts at Masinloc Power Company Limited na nag-alok ng 7 pesos and 85 centavos per kilowatt hour para sa 200 megawatts. Sa anunsyo ng Meralco, 6 ang bidder na nagsumite ng mga kaukulang dokumento para makiisa sa competitive selection process. Ang iba pang magkakalaban sa bidding ay ang First Gas Power Corporation, First Nat Gas Power Corporation at ang FDC Misamis Power Corporation ng Philinvest Group. Mangyayari naman ang post-qualification evaluation matapos ang 7 araw bago mag-issue ng award at mag-execute ng power supply agreement. Ang power supply agreement na may tatagal ng 15 taon at sasalang pa ito sa review at approval process ng Energy Regulatory Commission. Oras na aprubahan ito ng ERC, nakatakda itong magsimula sa August 26, 2025. Matatandaan noong Agosto, inanunsyo ng Meralco na nakaselyo sila ng pinakamababang offer mula sa Masinloc Power at GN Power para 600 megawatt baseload supply requirement.
Samantala, humina ang palitan ng piso kontra dolyar sa halagang 56 pesos and 14 centavos kada US dollar, habang naitala sa $73.56 ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Nicole Lopez Puyawan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Business is our business. Maraming salamat, Mrs. Nicole Lopez Puyawan. Ba't tatawa-tawa ka dyan, Sister Ella? Wala ka. Adik ka ba? Adik ka na ba sa sugal? Hindi. Labigi ka ba nga nakaramdam ng matinding udyok na magsugal? Nako. Laging gigil na makabawi sa pagkatalo? Naglalaan ka ba ng mas malaking oras sa salapi para sa sugal, salip na para sa iyong pamilya? Nababaon ka na ba sa utang at nagbebenta na ng mga ari-arian dahil sa pagsusugal? Kung kailangan mo ng tulong o maging ang isang mahal mo sa buhay, may mga programa ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, tulad tinatawag na Player Exclusion Program at iba pa. Ayan, para maiban ang kamag-anak mong adik sa sugal. Para sa dagdag na detalye at impormasyon tungkol sa problem gambling, mag-log on lamang sa www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. Isang paalala mula sa PAGCOR, Sister L. Game safely, game responsibly. Standby Ruela UL Reyes. Standby Grace Vera Sansano. May update siya dun sa batang naman. Lakay. Namatay sa hazing sa HN. HN 9 Ecija. Grabe ha. 11 years old. Grabe. Bira naman. At yan na mga ninong-manina ang kabuuan natin programang Damdaming Bayan. Welcome back, Sister L. At muli, our condolences. Thank you, Lakay. At gusto ko rin para mag-thank you, Lakay, sa mga nagme-message. Marami mga nagme-message sa atin sa YouTube channel, sa Facebook, at sa mga nagpaabot ng kanilang pakikiramay. Nagpapasalamat po ang buong pamilya namin. And of course, sa lahat ng mga tumulong sa amin, Lakay, DZRH, at marami sina Senator Lito Lapid, Senator Risa Hontiveros, si Police Brigadier General Andre Dizon, Lakay, na nakarating pa sa amin. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Kay Governor Grex Lagman, thank you so much po sa inyo. Kay Congressman GP Pajernos Lakay, maraming salamat sa po. programa ninyo. Ha? Thank you po sa inyo. Susunod na Operasyon Tulong Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye. This time check